Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, bago lang tayo nakauwi galing sa dalaw natin sa mga kapatid natin sa mga barangay dahil nag-educate tayo ng voters education po at magpa-file tayo ng kaso at i-educate natin yung mga tao para sa peaceful and honest election po. At sa pag-educate sa kanila, sa kanilang dapat gawin. At salamat ako, madaming taong po na magsimula lang tayo dito sa Valencia po na nakakasuhan natin yung mga politiko na bibili ng mga boto. So marami na, mga libuan na mga kapatid natin. At marami na ding tumatawag sa atin na nag-express ng simpatiya para dito. Para po ito sa honest and clean election po. Busy-busy po tayo. Almost 6 na tayo natapos dun sa office natin. At pumunta pa tayo sa mga 30 minutes from here. At kayo lang tayo natapos. Naghintay din tayo na tatawagan sa isang radio station dito. I-interviewin tayo about sa ating platform sa election mamaya 9:45 sa DYRD. So ngayon mga kapatid, kanina bago po ito na pasyente, siya po ay dinala sa kanyang mga kapatid sa iba't ibang albularyo dahil naniniwala yung buong pamilya nila sa albularyo. Nung una, natural yung sakit niya. Na meron siyang tumor sa utak. Meron siyang tumor sa utak, mga kapatid. At ang nangyari, mga kapatid, marami na siyang mga habak na sinusuot. Ang dami na. At then, nabuti na lang, yung kanyang husband ay laging nanonood sa atin. At yung husband niya ay na-educate. Just imagine nagagalit sa kanyang asawa. Dahil driver yung asawa niya, yung husband niya, driver. Tumatawag sila, nag-video call sila. Driver, nagmamaniho yung asawa niya. At nagulantang yung, nagagalit siya sa kanyang asawa. Bakit? Ito nangyari mga kapatid. Sa likod ng kanyang, okay ba yung natin? Live natin ngayon. Pasensya na kayo. Hindi ko pa na-install yung ating, dito muna tayo. So, yun mga kapatid. Tumawag siya, yung misis niya tumawag sa kanyang asawa. At nung nag-video call sila, sa likod ng kanyang asawa, merong magandang babae. Ang ganda daw ng babae sa likod ng kanyang mister. Galit na galit siya. Sino ba yung babae? Nasa likod mo. Sino ba yan? At ang mister niya, sabi ng mister niya, ako lang isa dito. Wala naman akong kasama. Sino yan nasa likod mo? Tinignan niya, wala naman dito. Nandun. Yung isang babaeng maganda daw. Nasa likod niya. Takot na takot
yung mister, no? At nag-aaway talaga sila, literal nag-aaway sila. At doon na-discover natin na open pala, kanina pa, open yung psychic ability or third eye ng kanyang misis. Nagsimula po ito sa pagdala ng kanyang misis sa iba't ibang albularyo. Hindi po ganito yung misis ko. Nung una, dinala siya sa kanyang mga kapatid. At yung mister niya ay sumang-ayon naman na ipadala sa magpasikan opinion daw. At sabi ng mga kapatid ng misis niya kung anong mangyari sa asawa mo. Dapat dalhin natin yan sa mga albularyo. Yan ang kinaugalian namin. So, naglali sila, nag-aaway sila. At ang nangyari, mga kapatid, nag-aaway sila sa buong pamilya. Ang gulo ng kanilang pamilya. At sabi naman ng mister niya, dun sa mga kapatid niya, ako na bahala sa asawa ko. Nag-aasawan na kami. So, may right din ako sa kanya. At alam niyo naman, pinadala ko naman yan sa mga albularyo. Nagkatay nga kami ng baboy. Nagkatay nga kami ng baboy. Para gagaling yung ko. Pero may natural, may natural na sakit yung asawa ko. So, may plano yung mga mga kapatid ng kanyang asawa na dadalhin yung kanyang asawa sa Cebu. Sabi ng kanyang kapatid, hindi na gusto na dadalhin sa hindi na niya gusto dadalhin yung asawa niya sa albularyo para madala ng mga kapatid niya yung misis niya. Sinabihan lang yung mister na wag kang mag-alala, magpa-second opinion kami dun sa Cebu. So pumayag siya. Bakit second opinion sige, okay lang. Dahil mag-second opinion naman kayo. So, okay lang yan. Dahil mag-second opinion kayo. Akala niya sa doktor mag-second opinion. Dinala pala sa mga albularyo. Nagpa-second opinion sa mga albularyo. Akala ko doktor. Bakit hindi dinala yan? Sinabihan ka ng second opinion. Akala ko doktor kayo. Sa doktor kayo magpa-second opinion. Kung alam ko lang na yung second opinion nyo, dun pala sa albularyo, hindi ko na pinayagan yung asawa ko. So, ang daming mga sinuot na mga habak yung kanyang asawa, mga kapatid. Kanina, sa pag-exercise natin, alam nyo, yung asawa niya ay hindi marunong mag-Ingles. Sabi niya, hindi ito marunong mag-English, father. Hindi ito Inglesira. During exorcism, mga kapatid, alam nyo, fluent na English. Sabi niya, Darwin, I cast you out from my life. Ako na kinakas out. Ako nang in-exercise. Bira naman itong possess na ito. Galit na galit siya sa atin. I hate you, Darwin. Nagsasalita, very fluent sa English. At after sa exorcism, nabalik na yung kanyang consciousness. Sabi niya, Father, bumigat yung katawan ko. Nagbiwisaya na. And then, sinabihan ko sila na hindi to magic, ha? At patuloy lang kayo na sa rule of life. Hindi po ito magic. Huwag lang kayo magmadali dahil walang shortcut dito. So, dapat magkaisa tayo sa pag-aaral sa katotohanan, sa pagpatuloy, sa pagsiwalat sa mga aral ng ating simbahan at sa pagsagawa sa mga rule of life, pagro-rosaryo, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals, paggagamit ng mga sacramentals. So, tuwang-tuwa po yung buong pamilya po dahil nabigyan po natin ng exorcism. So, ang na-exercise ko ngayon is 7 o 8. So, ang dami po, no? At meron din nakakita sa mga
kanina sa actual ay may nag-react while nag-anointing of the sick. Just imagine nag-anointing of the sick pa ako kanina, merong dalawang nag-react. At patuloy pa tayong nagsasama sa kanila dahil yung harassment nila, yung pagkukulam, biktima sila ng kulam, hindi yan mawala agad. So, patuloy pa tayo nagsasama sa kanila, pero yung mga pasyente ay grabe. Yung kanilang pagsisikap, pagsasakripisyo sa pag-aalay sa kanilang sarili at pagtatanggap na sila po ay nabiktima ng ganitong sakit po. Nakakita maraming tao po. So, yun lang sa muna quick live lang po tayo. Ngayon, pasalamat na lang ako sa mga mga star senders natin ngayon. Salamat po sa inyo si Verulo Bangi, nagpadala ng 100 stars, si Army Parajes, 50 stars, si Gladys Santilan Pinili. Hello there, Padre, good evening. Bukas, Sunday na pala bukas, sandali. 100 stars, si Scriber Crystal, lagi nanguna yan. 500 stars, she'll love 200 stars po. Salamat po in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God bless. Hello mga kapatid, magandang araw po. At salamat sa Diyos. Ngayong araw, nag-exercise tayo ng dalawa na hinaharas ng demonyo sa awa ng Diyos, na liberated na po sila. At lahat ng karamdaman nila ay nawala talaga. Salamat tayo. Very inspiring talagang ministering ito dahil ang ginagamit natin yung sacramental sang simbahan. Ang ginagamit natin hindi yung sariling atin. Yung talagang nababatay sa simbahan, ang mga turo ng simbahan, ang paraan ng simbahan na tunay, no? Na hindi galing sa lolo natin na hindi mamamatay kung hindi mapasa. Hindi galing sa mga tao na may lahing okultista. No, lahat ng pari po, no, makagawa nito. Lahat ng pari. They can do deliverance but not exorcism. They can do the sacrament of administer the sacraments to the people of God. And then marami po ang pinagaling sa paraan ng ating Panginoon. At hindi lang pinagaling, no? Na liberated pa sa influensya ng kaaway natin, ang demonyo. So yan po ang magandang balita mga kapatid. So bakit hindi ko makita yung mga comment ninyo ngayon, no? Bakit kaya? Pero dito naman sa kabila, makikita natin na greetings na tayo. Quick live lang po ito Quick live lang po ito. Kahapon mga kapatid ay may halos araw-araw po may bagong pasyente po from Thursday to Sunday. So pasensya na po kayo sa mga nag-invite sa atin for talk dahil kailangan ko dito, lalo na from Thursday to Sunday po, no? Dahil marami talaga na mga hinaharas ng demonyo ngayon, no? Kahapon nga 8 yung ina-exercise ko, yung 2 ngayon pang 10 yun, no? So sa awa ng Diyos ay na-liberate na sila. Marami silang sakit na wala dito, wala doon, no? Hindi mahagilap.
walang finding sa doktor po. Kahapon, ang first na in-exercise, ay isa sa mga in-exercise ko from Cebu po. At meron silang na membro siya sa isang occult na grupo. Yung occult na grupo, merong ang leader nila ay papasukan ng matanda na lalaki, at yung kanyang boses talaga, boses matanda. No? Na-amaze sila, and then siya yung magbigay sa kanila ng direksyon. Ano ang gagawin nila ngayon? Ano ang desisyon nila? Consult nila yon. Every time, meron silang tanong dahil sasagot naman. Yung matanda, papasok sa katawan sa kanilang leader. And then magsasalita yung leader at di bigla lang magbabago yung boses niya. So na-amaze naman sila. For 1 year daw. At siya po ay makapaggamot na. Dahil sabi ng espiritu na matanda, nakapasok sa kanyang katawan, ito yung i-pray ninyo, mga Latin daw. Ito yung i-pray ninyo kung merong may sakit. At ipag-pray nila, lalayas, gagaling talaga yung mga may sakit. At meron pa silang deliverance din. Nung ginamitan na natin sa solemn prayer ng simbahan, mga kapatid, umaamin yung mga masamang espiritu na marami kami sa kanyang katawan. Galit na galit, muntik na akong suntukin when nagsagawan ng prayer of deliverance. Naniga siya sa harap natin using this prayer of the church. Ito po. Pasalamat po tayo ni Father Cabading. Ito po, kinukumpile na yung prayer ng simbahan, no? So, is mga specific prayer po ito, no? Sa mga specific na mga harassment ng demonyo. Malaking tulong po ito sa ministry natin dito sa office natin. Dahil kung wala ito, no, personal lang yung gagamitin natin. Pero salamat sa simbahan, nag-provide. Well provided tayo sa simbahan po. No, ang ganda. So, amazed po ako araw-araw sa ating inang simbahan po. No? Grabe talaga ang simbahan, no? Hindi basta-basta, no? Na kasama talaga natin ang Panginoong Hesukristo. Lagi, sinamahan tayo niya. Hindi tayo iniwan na walang-wala. Iniwan tayo ng punong-puno. Ulitin ko ha. Iniwan tayo ng Panginoong Hesukristo na walang-wala. Hindi tayo iniwan na walang-wala. Iniwanan tayo niya ng punong-puno po ng mga biyaya. Punong-puno po ng protection. Punong-puno po ng mga virtues ang iniiwan niya sa ating simbahan. Kung alam lang natin ito, hinding-hindi tayo mawala ng lakas, hinding-hindi tayo mawala ng pag-asa, mga kapatid. Araw-araw po is a great opportunity to serve the people of God. Araw-araw po, no? Ang Diyos ay magsaksi sa mga laging kasama sa mga tunay na nangangaral at tunay na isiniwalat yung kabutihan niya. No? At tuwa yung lalaki dahil walang lakas itong kanyang paa. No? Wala talagang lakas. Pero nung na-deliverance na yung kanang paa niya, sabi niya, Father, no? Grabe. Merong kaunti na lang, Father, pero grabe yung kanina. Yung hindi mo pa ako na prayeran sa prayer ng simbahan, no? Na-amaze talaga ako sa kapangyarihan ng prayer ng ating simbahan. Kung effective man, kung may bisa man yung mga occult prayer na galing sa mga occult spirits, mga occultista,
Lalong-lalo na po ito, naniwala po ako, lalong-lalo na po itong prayer ng simbahan. At bawat pamilya po, nasaan yung aklat ni Father Sikia, bawat pamilya po, sana po ay merong aklat ni Father Sikia, yung Deliverance Handbook. Wala dito. Saan ba yun? Okay. Wala dito yung aklat ni Father Sikia, yung Deliverance Handbook po. Dahil magagamit natin iyan, lalong-lalo na sa ating pamilya po. At dito, in-empower natin yung mga tao na gamitin talaga yung prayer ng simbahan. But see to it, you practice cares po. You practice cares po. Yan ang pinaka-importante, mga kapatid. At nanood natin ngayon si Stephanie Lapay, si Bien Jean, no? So ngayong gabi, mga kapatid, alas 6 po, may misa tayo kay Brother JC sa kanyang wake. Napupunta tayo alas 6 ngayong gabi po. At sa mga nandito sa malapit sa Holy Name Funeral Home po. Tama ba yung pagkasambit ko? Sa Holy Name po, yung labi ni Brother JC nandun po. At sa mga gustong, lalo na nandito lang sa malapit, gustong magdasal at makiramay, na nandyan lang si Brother JC ngayon sa funeraria po. So, sad news po yan na hanggang sa huling hantungan, mga kapatid, nagsisiwalat siya sa kabutihan, nagsisiwalat siya sa kaalaman sa ating simbahan. Si Jeannie Lynn, I have anxiety disorder and panic disorder. Always na lang negative ang isip ko. Please pray for me. Nagagaling po ko. Jeannie, mas mabuti na kung nandito ka lang sa Bohol, meron tayong office para ma-assist ka at mabigyan ng prayer of liberation. Kung natural lang yan, kailangan natin ng psychologist, counseling po. Yan po ang pinaka-importante. Brother Rafael Tubog Jr. nanood sa atin ngayon. Hello, Father D. Great Amen. Thank you for always sharing your experiences with us. May God give you more wisdom and perseverance to serve people of God. God bless. Joy Alfanta Fernandez. Si Ami Dakuba na Elga nanood sa atin. Si May Jovan Amodia, shout out Father, Quezon City. Salamat po sa kailan daw ako babalik sa Butuan. Wala pa akong schedule, mga kapatid. So, tatapusin natin ito. May blessing pa ako ngayon sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us and deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. At nirecommend, nakatanggap tayo ng sulat galing sa CBCP, mga kapatid. Ito po, suportaan po natin ito, Buhay Party List. Through God, yung tingog nila para sa Diyos, sa nasod ug sa katawhan. Buhay Party List po, ibalik ang balaod sa Diyos sa Kongreso. So, Buhay Party List po, nakatanggap tayo galing sa ating mahal na mga obispo. So, sana po ay masuportaan natin this coming election po. God bless. Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God bless.